Magandang gabi po mga farmers. So yan, nandito po tayo sa abroad pero itong topic po natin tungkol po sa mga nagtatanong po mga farmers. So sa mga gamot. So unahin ko po yung yung mga binibili ko po Unang-una po, ang mga binibili ko po na gamot po ay ito po ay binibili ko sa mga agri-supply. So marami nagtatanong kung bakit saan ko daw po binibili itong mga gamot, anong pangalan ng gamot, ganoon. Minsan kasi pag nanonood po ka sa video ko, kasi minsan talaga naman nakaka-boring talaga hindi sasabihin kagad yung gamot na ginamit or in-apply sa palayan para makita kagad, parang ganon. So, in-explain din po natin na kumbaga, in-explain natin unti-unti, o yung nakalaman lang po natin sa pagtatanim. So, ayan, dito babanggitin ko po yung mga gamot po na ginamit ko. And unang-una po, kapag nag-prepare po tayo ng ating tanim na palay. So sa pag-aaral po kasi porque hindi pa ako nag-aral sa farming po pero meron pa akong experience. Sa pag-aaral kasi, halata nyo ba na hindi nila binabanggit kagad na paano puksain itong damo po na ito, anong gamot ang gagamitin, ganun. Hindi po nila kagad sinasabi po yan. Ang sinasabi po nila na based po dun sa kung napanood nyo po yung interview ko kay Sir Alex, kay Kuya Alex, hindi po nila sinasabi kagad yung mga gamot. Ang sinasabi nila ay yung proper way how to prepare your plants, your field, yung rice field mo, para sa ganun hindi ka bili ng mga gamot. Which is true naman. Like, isahin natin yung insecticide, herbicide, plus yung mga foliar na nagagamitin para lumago siya. Ganun. Hindi kagad sila nagbabanggit ng mga yon dahil ang ipapakita sa iyo ay yung kung paano mo i-prepare yung technology ngayon na ginagamit yung pag-prepare po ng rice field. So yan, kung paano po i-prepare maigi po para wala po masyadong damo, ang ibig ko sabihin. So yun, pag na-prepare po natin maigi yung rice field po natin, wala pong damo yan, masyadong damo. At kung mayroon man, pwede mo siyang gamitan ng herbicide na para sa ganun, sa paglaki po lang po niya ay hindi sasabay sa palay. And pangalawa, yung mga insecticide, hindi rin ganong kapitan yan kasi na-prepare mo maigi o wala siyang masyadong mga insekto dahil uunahan mo siya na sprayan kapag may napansin ka mga insecticide. Ganun. Tapos pag habang lumalaki siya, syempre wala siyang damo, palay lang yung talaga, gagamitin mo yan na magandang doon na sila magsasalita, yung gagamitin mo na fertilizer. Yan. Tapos pagkatapos nun, sunod yan mga foliar hanggang habang lumalaki yung palay. So yun yung mga dahilan kung bakit pag nag-aral ka sa talaga, hindi nila sasabihin yung mga gamot And then ngayon kapag nagka-problema at hindi mo sinunod yung mga sinabi nila, kahit sundin mo naman mayroon pa rin. So doon ka na magtatanong at sasabihin nila yung mga gamot na pwede mong gamitin. Dito sa mga ginamit ko sa palay ko ay mga pangalan nito mga binili ko, like pag tubo pa lang ng palay, yung ginamitan ko na siya ng after 2 to 3 days ay yung direct, Tapos sabi nga nila, tanong nila, bakit after ilang days, 1 week, mag-spray na naman ako. So ina-avoid natin yung paglaki po ng damo. So ang dapat na naunang lumalaki diyan ay yung palay. Para sa ganun ay mabilis. So yon, yung mga gamot na na ginagamit po natin. Yung iba pa ay like, sige, banggitin ko na dito. Like yan, bispiton. May nagbanggit dito eh. Ano pa ba? Yung mga pang herbicide, Tapos marami, like yung pang insect, gumagamit din ako na-try ko rin yung ginamit yung gold. Gold. Pero depende sa insekto po yan. So marami pong mga
gamot na ginagamit, like yung 2,4-D na amine, tsaka yung isang 2,4-D, parang ganon. Tapos ano pa yung mga gamot, hindi ko na malala yung mga iba na ginagamit. So tinatanong niya ako dito yung mga gamot. Nandyan lang po mga farmers sa comment. Sinasagot ko po yung iba sa comment. And then pag hindi ko nasagot, nababanggit ko rin po dun sa ano, sa may pakete po siyang nakalalagay na binabanggit ko po dyan mga farmers para pag napanood nyo, makikita nyo dyan yung ginamit ko. May content din ako mais po dyan mga farmers. So yun, natasagot ko po yung mga iba po ano, at binanggit ko na dito, pero itong mga gamot po na ito ay binibili ko po ano mga farmers. At doon ako nagtatanong minsan kasi sa mga naka-experience din at doon sa pamilihan kung ano yung mga dapat i-spray. At doon sa pamilihan kasi i-explain naman nila eh. At saka, kasi kung example, ito yung gamot, parang ganon, sasabihin niya ito para sa ganito. O ano bang klase nung palay mo ngayon, bakit nangyayari yan? Ano yung mga bakit naninilaw yung dahon? Ayun, ganyan. Sasabihin mo yung ano, yung kung ano nangyayari sa palay mo at bibigyan kanila ng gamot. So, yung iba kasing gamot hindi kilala. Ano, pero beware lang po mga farmers sa mga bumibili ng gamot na may mga peke minsan. So, may na-try din kami na peking pulyar. Pero, peke na nga. Pero nung spray namin, dahil hindi namin kailangan namin ubusin yun ni Papa, effective naman pala. Pero, peke yon no, mga farmers. So, hindi ko nababanggitin dito yon kasi malaki po yung lagayan niya po ng gamot. Parang ganito. Siguro, ano niya to? Hindi naman ganito kalaki. Mas maliit lang dito yung lagayan niya na nabili ni Papa. So, yung mga farmers, yun yung gusto ko lang po clarify po, ano. So, salamat po sa lahat mga farmers po natin sa Pilipinas. Hanggang sa muli po. Bye-bye.